Hindi ako magpapaapekto. Nakakapangit ang magpakonsume. Kanina pa panay ang pep talk ni Celine sa sarili. Kailangan niyang gawin yon kundi ay baka naghagilap na siya ng gulo at ipinagwawasiwas yun sa ere. Kung tatama yun sa kay Marga, mas mabuti. Nagkakakulo naman kasi talaga ng dugo ang ikinikilos ng babae. Kung tratuhin nito si Daniel ay para bang hindi nito ginawa ng malaking kasalanan ang lalaki. Miss Congeniality ang peg ng bruha. Ngiting matamis na may matching beso-beso ang ipinambati nito kanina sa ex. O sige, handa siyang palagpasin yun. Baka naman ganoon talaga ito. Pero hindi na natutuwa si Celine sa kanyang nakikita. Kasama ni Marga ang boyfriend nito, pero lapit din ito ng lapit sa kanila ni Daniel. Nakikipagkwentuhan. Walang problema roon. Pero hindi niya maiwasang isipin na sinasadyang ibaling ng dalaga ang topic sa mga bagay na wala siyang masyadong alam, kagaya na lang ng kabataan nito at ni Daniel. Yung ayon dito ay masasayang alaala ng mga ito. Marga would reminisce about those times with fondness in her voice. Ilang beses pang pinanggit nito ang pagkakasundo ng mga ama ng dalawa na ang mga ito ang ipakasal pagdating ng panahon. Pabebe ka ah! Umuusok na ang ilong ni Celine, lalo at feeling out of place na siya. Siya pa talaga ang na-out of place, samantalang si Marga ang ex ni Daniel at siya ang current girlfriend. Hindi girlfriend, fiancé, pagtatama niya. Pero nanlumo rin agad siya nang maalala na peke naman ang status niya na yun. Kausap na naman ni Marga si Daniel ng mga sandaling yun. May pahawak-hawak pa ito sa braso ng lalaki. Ngaling-ngaling na tuloy si Celine na putulin ang mga daliri ng babae. Puputok na ang batok niya sa taas ng kanyang blood pressure, kaya hindi niya maiwasang matuwa nang matanaw si Roldan. Magandang distraction ang presensya nito para matigilan ang pagiging homicidal niya. Nginitian niya ang lalaki na mapatingin sa kanila. Agad naman silang nilapitan nito. Binati lang ni Roldan si Daniel, tsaka tinanguan si Marga. Pagkatapos ay siya na ang kinausap. Salamat naman. Nakakaaliw kausap ang lalaki, kaya kahit paano ay nabawasan ang kagustuhan ni Celine na mamugot ng ulo ng tao. Samahan mo naman ako sa buffet table. Hindi pa ako kumakain eh. Yaya ni Roldan sa kanya, tsaka sinulyapan ang kaibigan. Daniel, pahiram muna kay Celine ha. That is, if you don't mind, sabi nito. Hindi yan, si Celine na ang sumagot. Pakiramdaman talaga niya, kahit dalhin siya sa buwan ni Roldan ay wapakil si Daniel. Baka nga matuwa pa ang lalaki dahil nagkakasarilinan ito at si Marga. Sure, sabi nito, hindi na tinignan ni Celine si Daniel. Baka kasi makita pa nito ang hinanakit sa kanyang mga mata. Anong drama yan? Ba't may pahina-hinanakit ka pang nalalaman? Pero alam niya ang dahilan. Umaasa siya na tatanggi si Daniel na ipahiram siya sa kaibigan nito. Pag-asang nauwi sa wala, mabilis siyang naglakad palayo. Hinay-hinay, baka matalisod ka. May kamay na humawak sa kanyang braso, siya kanya narinig ang boses si Roldan. Sabi mo kasi gutom na gutom ka na. Ayoko namang mahimatay ka dyan. Hindi kita kayang pulutin, no? Sagot niya. Natawa si Roldan. Kaya ko pa naman. Nag-hyperacidic pa lang ako. Di pa mahima-himatay. Sumabay na ito sa kanyang paglakad papunta sa buffet table. Daniel? Naramdaman ni Daniel ang paglapat na malambot na kamay sa kanyang braso. Napatingin siya kay Marga at hindi niya mapigilan ang mapatitig dito. He could easily understand why he was so fascinated by her. Sino ba naman ang hindi maaakit na masdan ang napakaamo nitong muka? Maamo, and yet she has this aura of sophistication and elegance that will turn any man's head. Unang kita pa lang niya sa dalaga noong bagito pa siya ay nahuling na nito ang pansin at puso niya. Ilang taon ito naging laman ng kanyang pangarap. Ironic nga na siya ang hinahabol ng kababaihan na pwedeng piliin na fairest one of all mula sa mga kabaro ni Eva na ipinagsisiksikan ng mga sarili sa kanya, ay may babaeng pinagpapantasyahan na hindi niya makuha-kuha.
and Marga was almost his. Abot kamay na niya ito pero nasilat pa, which makes him wonder why she was acting the way she was right now. Kung titignan ang dalaga ay para nagpapapansin ito sa kanya. Hindi manhid si Daniel para hindi maintindihan ang lihim na mensahe sa paglapit-lapit ni Marga, sa paghawak-hawak sa kanya, sa pagtingin nito sa kanya ng pailalim. What is it? Tanong niya. Parang lumilipad ang diwa mo, komento ni Marga. Nakangiti ito pero nahalata niyang parang offended. Sorry, may naisip lang. Saad ni Daniel. I have an idea. How about we light up the dance floor? Sumulyap ang dalaga sa bahagi ng hardin kung saan may live orchestra. Ilang couples na rin ang nagsasamantala sa magandang tugtog at ambience ng lugar. Come on, it will be fun. Hinagip nito ang kanyang kamay, tsaka siya hinila na papunta sa dance floor. Baka magalit ang boyfriend mo. Tanggi niya. Hindi yan. Pabe walang sagot ni Marga. Agad itong sumiksik sa kanya. Ang dalaga pa nga ang nagkawit ng kamay niya sa bewang nito, tsaka isinampay ang mga braso nito sa kanyang leeg. Parang nananad siyang hinapit pa siya ni Marga palapit. He felt her warm body mold against him. He inhaled her lovely scent and her face is just inches from him. Nakaangat ang mukha nito, nakatingin sa kanya na may nag-iimpitang ekspresyon. Kaya kung gugustuhin niya itong dantayan ng halik sa mga labi, ay tiyak niyang hindi ito papalag. Why? Nasabi tuloy ni Daniel. What? Parang nalito si Marga sa kanyang tanong. Why are you acting this way? May boyfriend ka pero... Tumingin siya sa magkadikit nila mga katawan. Si Daniel pa nga ang nailang. Napaatras siya palayo. Lalaki siya kaya alam niya kung ano ang kanyang mararamdaman kung siya ang nasa lugar ng boyfriend ni Marga. At agad din niyang naramdaman mismo yon nang pagbaling niya ay mahagip ng kanyang paningin sina Roldan at Celine. Hindi naman magkadikit ang mga ito na kagaya nila ni Marga, pero sa itsura ng dalawa ay halatang nag-e-enjoy ang mga ito. Nasa akto ng pagtawa si Celine, mukhang bentang-benta rito ang kung anumang joke na sinabi ni Roldan. Parang gusto niyang mamilipit ng leeg ng ibang tao. Daniel, muling tinawag ni Marga ang kanyang pansin. Look at me. Hinawakan nito ang pisngi niya, tsaka ibinaling paharap dito. Milo and I were having problems. Bakas ang lungkot sa anyo ng dalaga. Serious problems. So? Ano palang ginagawa mo? Ipinananakip butas ako? Mapakla sa panlasa ang naisip na yun ni Daniel. I'm starting to regret my decision to break off our engagement. Saad ni Marga. Why did you agree to that in the first place? Kung may mahal ka palang iba, sana isinabi mo agad sa akin. Yun ang isang ipinangingit-ngit niya. Hindi naman kita pipilitin eh. I'm sorry. Naisip ko lang din kasi noon na tapos na ang lahat sa amin ni Milo. So I might as well move on, sabi nito. Pero ewan ba ni Daniel, parang duda siya na yun ang buong katotohanan. Or maybe, paraan mo yun para magpapansin sa kanya. Umasa ka siguro na kapag nalaman niyang ikakasal ka na, baka magkumahog siya makipagbalikas sa'yo. Hula niya. Of course not! Himig na insulto pa si Marga. Look, alam kong galit ka sa akin and you have every right to be. Pero believe me, hindi ko gustong pagmukain kang tanga. At ngayon pinagsisisihan ko na ang nagawa ko. I think I've been hasty. Masyado siguro ako nabulaga ng nararamdaman ko dati para kay Milo. During that moment in my life when it seemed like he was my whole world, kaya nang mag-attempt siyang bumalik ay hindi ko napigilan na bigyan siya ng isa pang tsansa. Hindi ko rin kasi basta matalikuran ang pinagsamahan namin. But then, there is also a reason why we broke up. Incompatible kami. At mukhang hindi na kami magiging compatible talaga. So bakit kasama mo pa siya ngayon dito?
Hindi mapigilang itanong ni Daniel. Nakakapagtaka naman kasi talaga. Umiwas ang tingin si Marga. I kinda hope to make you jealous. Baka sakaling magbago rin ang isip mo tungkol sa engagement mo. Because I realize that I want to be with you more than I want to be with Milo. I'm 100% sure of that now. This is the part where I should start dancing for joy. Sa loob-loob ni Daniel. Pero bago pa niya mapag-isipan kung magpapa-fandago na siya sa sobrang tuwa, ay may lumapit sa kanila. Marga. Malamig ang tinig ni Milo, makulimlim ang anyo. I think we should leave. Ayoko pa, tanggi ni Marga. Why? Dahil busy ka pa sa pagpapakyut sa lalaking yan? Don't annoy me, Milo. Ni hindi nilingon ni Marga ang lalaki. Kung gusto mong umalis, go. May iwan ako dito. Dagdag ng dalaga. We're leaving. Sinaklot ni Milo ang braso ni Marga, tsaka ito hinila. Ewan kung napakalakas ang hila ng lalaki ay nagmuntikang matumba si Marga. Hey! Sita dito ni Daniel. Hey yourself! Anas sa kanya ni Milo. I'm taking my girlfriend home and don't you dare stop me. Ayoko sumama sa iyo. Pahayag ni Marga, parang may iyak na. Narinig mo naman siguro siya. And I assume nakakaintindi ka ng Tagalog. Pumagit na si Daniel sa lalaki at kay Marga. Napilit na si Milo na bitawan ang dalaga dahil sa pagsingit niya. Mind your own business. Sinubukan siya nitong tabigin pero hindi siya natinag. Tumawa ka kasi dapat lagi, sabi ni Roldan. You look a lot prettier when you laugh. Laugh talaga no? Hindi man lang smile. Ganti ni Celine. Yeah, laugh. Pag smile kasi, pretty ka lang. Pag laugh, prettier. At ikaw naman ang magaling manguto. Oo naman. Ganon. Ow! Igik ng lalaki. Kinurot kasi niya ito ng pino. Joke. Ang sinasabi ko ay pawang katotohanan lang. Kita mo nga even Daniel seemed fascinated by you. Ang hilig kaya nun babaeng magaganda lang. Ikaw, kahit kailan, wala ka na naisip pagtipan kundi ako. Wag na wag kang magkakamaling maniwala. Ang higpit ng babala ni Celine sa sarili. Yun kahit pa sa totoo lang ay para siyang pinadaanan ng pakpak na manok sa kiliting bumalot sa kanya dahil sa ideyang sinabi ni Roldan. Hindi kita pinagtitripan na. In fact, kung hindi nga lang sa tingin ko interesado na sa'yo ang kaibigan ko Aray! Napatili si Celine. Mula sa likuran kasi ay nabaliya siya. Kung hindi siya maagap na nasalo ni Roldan ay baka sumubsob na siya. Hey! Sisitahin yata nito ang nanulak imbes ay napubulalas ang lalaki at matapos tiyakin na nabawi na niya ang kanyang balanse ay patakbo itong umalis. May nagrarambulan sa dance floor kaya pala siya naitulak ay dahil nagkakagulo na ang mga tao. Sa sandaling pagkahawi ng mga yon ay natanaw ni Celine kung sino ang nagpang-abot. Si Daniel ang isa. Yung kaupakan nito, hindi niya masyadong makita dahil natatakpan ng mga mata. Pero si Marga, natanaw niya. Sa po nito na mga kamay ang magkabilang pisngi habang panay ang sigaw ng, "Stop it, you two!" Lumapit na sa nag-aaway si Celine. Nakaisang upak pa si Daniel bago ito inawat ni Roldan. Bumangon agad ang katunggaling nito at nakilala yun ni Celine. Iyon ay ang boyfriend ni Marga na si Milo. Hinarap nito si Daniel. Hawak ni Daniel sa bewang si Marga na makalapit si Celine. Hindi siya napansin ng lalaki. Paano ay nakatuon ang buong atensyon nito sa nakaaway? You don't treat Marga that way. Sigaw ni Daniel. Not when I'm around. Napahinto si Celine sa paglakad. Mabuti na lang at ilang hakbang pa ang layo niya sa grupo at may mga tao pang nakaharang sa kanya. Hindi siya makikita ni Daniel saan yung para siya ang nasapak nito.
Ganoon kasi mismo ang pakiramdam niya na sinapak siya. Sa sakit na nadama ay hindi siya halos makahugot ng hininga. You don't treat Marga that way. Not when I'm around. Pang-torture chamber ang dating sa kanya ng mga salitang binitawan ni Daniel at yung asta nito na nakahawak kay Marga at bahagyang nakaabante ang katawan na para bang handa nitong harangan anumang pwedeng gawin ng nobyo ng dalaga. Kantumbas ng panang tumagos sa kanyang dibdib, ang sakit na hatid nun sa kanya. Nagsukatan ng tingin ang dalawang lalaki. Mukhang handa uling mag-upakan. Si Milo ang unang kumurap, tsaka bumaling kay Marga. So, what's this gonna be? Nagahamon ang tono nito. Sasama ka ba sa akin o hindi? Parang yun ang itinatanong nito. Milo ay... Parang nag-aatubili naman si Marga. If you let me walk, you won't see me again. Anang lalaki. Tumingin si Marga kay Daniel. You don't let a guy treat you with disrespect. Sabi ng lalaki. Bumaling uli ang dalaga sa nobyo. Tsaka ito umiling. Okay, fine. Paghayag ni Milo. I'm out of here. Tumalikod ito tsaka naglakad palayo. Good riddance. Usal ni Marga tsaka ito bumaling kay Daniel at yumakap. Parang hindi makapagsalita ang dalaga sa matinding sama ng loob. Nagsimula ring yumugyog ang mga balikat nito. There. Nag-aalaw ang tinig ni Daniel. Kinabig din ito si Marga tsaka hinagod-hagod ang likod. Nauhulaan na ni Celine ang susunod na kabanata. Natanggal na sa kwento si Milo. Wala ng boyfriend si Marga, kaya pwedeng-pwede nang ituloy ng dalawa ang naudlot na love story ng mga ito. I don't know what came over me. Ang laking tanga ko para ipagpalit ka kay Milo. He's half the man you are. Can you ever forgive me for being such a fool? Kahit nakasubsob si Marga sa dibdib ng lalaki, ay dinig ni Celine ang sinasabi nito. Pigil hininga niyang hinintay ang isasagot ni Daniel. Lahat naman ay pwedeng magkamali. Hayag nito. We're only humans after all. At ang dali mo siyang mapatawad. Himutok ni Celine. Pero dapat pa siyang magulat. Mahal nga nito si Marga, di ba? Ito lang naman ang babae naging obsession ni Daniel sa mahabang panahon. At siya? Ano ba siya sa buhay nito? Isang simpleng panakipbutas at pambagong puri. Isa siyang engot na nagpatangay sa dula-dula ng lalaki. Nag-isip ng kung ano-ano kahit pa alam naman niya ang totoo. Lahat naman ay pwede magkamali. We're only humans after all. Ginamit ni Celine ang mismong katwirang sinabi ni Daniel. Ang importante lang ay matuto sa nagawang pagkakamali. At bumangon mula roon. Di bumangon. Hindi naman siya papayag na magmukmuk lang siya sa isang tabi forever dahil lang sa hindi siya mahal ng kanyang mahal. At least, may panahon sa buhay ko na naramdaman ko kung paano yung halos maabot ko na ang langit. Celine? Si Roldan ang kanyang nalingunan. Nasa tabi niya ito. At naalala niya bigla ang sinabi ng lalaki. Kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Hindi niya tatanggihan ang grasya. Medyo sumakit ang ulo ko doon Pinagaan ni Celine ang kanyang tono. Baka pwedeng umuwi na. Sure. Halika, ihahatid na kita. Presenta ng lalaki. Okay lang ba? Tanong niya. Bakit naman hindi? Wait, she came with me. Sabat ni Daniel. Okay lang, Daniel. Si Marga na munang ang atupagin mo. Napatitig sa kanya ang lalaki. Parang galit ito na dismayado na hindi maintindihan. Bahala ka. Ani nito, makalipas ang ilang sandali. Pagkatapos ay si Marga na ang binalingan. Are you ready to go? Sa pandinig ni Celine ay napakalambing ng tono ni Daniel. Nakagat niya ang lapi. Ang sakit lang kasi.
at kailangan niyang itikom maigi ang bibig bago pa siya mapabulalas ng kung ano. Yes, take me home, Daniel, sagot ni Marga na naglambitin pa sa braso ng lalaki. Na-imagine ni Celine na binabalya ang babae with enough force para humagis ito, patimbok to, o mas maganda, pamars. Bisit kang babae ka. Hindi mo alam kung papakawalan mo o aangkinin ng lalaking yan. Kundi ka babaeng salawahan, hindi sana na-trauma ang puso ko. Hindi sana ako mamatay-matay ngayon sa sakit na nararamdaman ko. Let's go. Yaya naman sa kanya ni Roldan. Nagpasalamat si Celine sa banayad na pag-alali ng lalaki sa kanya palayo sa dalawa. Kung hindi nito ginawa yon ay baka hindi niya maalala na gumalaw-galaw na at mapaiyak sa mismong harap ng mga taong hindi niya gugustuhin makasaksi sa pag-iimo niya. Hindi niya napigilan na lingunin ang dalawa. Nakatalikod na ang mga ito sa kanya. At si Daniel ay nakaakbay na kay Marga. Naramdaman niya na nakatingin sa kanya si Roldan. Bumaling siya rito. Pinilit ngumiti. At ano ang itiningin-tingin mo dyan? Ngayon ka lang ba nakakita ng beauty queen na biglang naging palaka? Sabi niya. Tumawa ang lalaki. Tsaka siya kinabig at inakbayan. Ngayon lang ako nakakita ng prinsesa. Ani nito, tsaka siya giniyahan na palayo. Lola Alma, habang binubuksan ng pinto ay tinatawag ni Celine ang pangalan ng kanyang lola. Mukhang wala ang matanda. Ang tumambad sa kanya ay ang madilim na silid kung saan ito nagtatrabaho. Pinindot niya ang switch ng ilaw. Sa pagliliwanag ng paligid ay tumambad sa kanya ang manikin na suot pa rin ang inaayos sa trahe ni Lola Alma. Kagaya ng madalas mangyari kapag nakikita ni Celine ang damit pangkasal na yun, parang hinihila siya palapit doon. Walang masama kung titignan niya yun, kaya nagpadala na lang siya sa kanyang mga paa. Ang ganda talaga ng wedding gown. Mula sa materyales sa ginamit hanggang sa klasiko at napaka-eleganteng disenyo nito ay hindi maiwasang humanga ni Celine. At muli ay natutukso na naman siyang hawakan yon, haplusin ang pinong lace, tsaka isukat ang damit. Na-imagine niya ang sarili na suot yon at kasama niya sa dambana ang lalaking kanyang pakakasalan. Nakakainis lang pero mukha pa talaga ni Daniel ang lumabas sa diwa niya. Para ba namang hindi niya pinagsisikapan palayasin ito sa kanyang isip? Nag-resign na si Celine sa trabaho. Iniwan lang niya sa desk ni Daniel ang resignation letter niya. Hindi siya kinontak ng lalaki kaya ipinalagay niya na tinanggap na dito ang pag-alis niya sa trabaho. Aminado si Celine. Umasa siya na kakausapin man lang siya ng lalaki tungkol doon na sana ay pigilan siya. Hindi siya magpapapigil pero ang simpleng ideyang pinigilan siya ni Daniel ay munting pambawi na rin sa nananakit niyang kalooban. Kaso ay hindi nangyari. Baka nga nakahinga pa ito na maluwag na siya na ang kusang nag-resign para wala ng komplikasyon. Pwede naman kasing naramdaman ng lalaki na pinagnanasaan niya ito. Ngayong bumalik na sa buhay ni Daniel ang ultimate fantasy nito ay malamang na ayaw na ng lalaki magkaroon ni kaditing na hadlang sa magandang takbo ng love life nito. Nawalan na ng gana si Celine na isukat ang trahe. Tinalikuran na niya ang mannequin, pero sa pagpihit niya para lumabas ng silid, ay nakita niya sa work table ni Lola Alma ang isang papel. Nakaunat yon sa mesa gamit ang gum tape. Na-curious siya kaya nilapitan niya iyon. Naalala niya yung ibinigay ni Daniel sa kanyang lola na paggagayahan ng matanda ng nawawalang wedding gown ni Lola Olivia. Nahagip lang dati ng paningin ni Celine ang litrato ni Lola Olivia na nakaprint out sa papel. Hindi niya yun nabusisi, pero sapat ang nakita niya noon para matukay na ang papel na ibinigay ni Daniel kay Lola Alma ay siya ring nakapatong sa work table na matanda. Sinilip niya yon, napakunot siya, tsaka nilingon ang trahe na suot ng mannequin. Ibinaling ni Celine ang tingin sa papel.
Hindi pa siya nakontento. Binaklas ngayon mula sa mesa, tsaka dinala sa tabi ng manikin. Pinagkumpara niya ang dalawa. Walang duda, magkapareho ang disenyo ng mga ito. Hindi kaya ang nawawalang trahe ni Lola Olivia at ang ipinaparestore kay Lola Alma ay iisa? At dito po nagtatapos ang ating episode. Don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo sa susunod na kabanata. Kita-kits sa next chapter!